So ito, 60 pesos na ang kilo ng bigas. Kaya nyo pa ba? Ano mga kababayan, kaya nyo pa ba? Kaya nyo bang bilhin niyang 60 pesos na per kilo? Kaya nyo bang pagkasyahin niyang 60 pesos? Mga mamimili dahil sa mahal ng bigas sa ilang pamilihan nga, umabot na sa 60 pesos ang kada kilo. Kano na ang bigas dyan? Yes, umabot na nga sa 60 pesos pataas ang presyohan kada kilo ng ilang uri ng bigas dito sa Quinta Market sa Maynila. Pero may ilan pa ring naglalaro sa 52 hanggang 58 pesos kada kilo. Pinakamahal dito sa Quinta Market ang Dinorado na 62 pesos na ang per kilo mula sa 56 pesos noong nakaraang buwan. Ang special local rice naglalaro sa 60 hanggang 62 pesos ang kada kilo. 10 piso naman ang itinaas ng jasmine rice na 60 pesos na ngayon per kilo mula sa 50 pesos noong Hulyo. So eto na ngayon yung mga bigas na available sa market. Ang pinakamura ay 50 hanggang 52. Amoy ano yan? Amoy rice mill yan. Amoy... Sir, Italian food is too expensive. Why? What are you using as an oil to make an Italian pasta? Diba you use olive oil? Bumibili nga lang tayo 5 pisong mantika eh. Para may pangprito tayo ng itlog at saka ng tuyo eh. Pag nag-ano tayo, Italian food, olive oil yan. Alam mo ba kung gaano kamahal ang olive oil? American food. Ano yan? Pizza. Burger. Ayan yung mga American food. Ang mahal ng baka. Pati tinapay dito ang mahal. Alam mo, sa totoo lang, sobrang mura na nga ng bigas at saka ng ulam. Yung kinakain ng Pilipino, yung 2 cup ng kanin at saka isang ulam, kung titingnan mo, sobrang mura na nun. Pakakainin mo pa kami ng American food and Italian food. Sa totoo lang, kanin at saka ulam, ang simple lang nun. Yun ang pinakasimple sa lahat. Kanin, ulam, liuto ng itlog, busog. Tama? So kung titingnan mo, mas tipid pa rin yung pagkain natin. Yung sinasabi nyo lang is riceless meal. Kaya nga tayo nagra-rice kasi yung rice to ulam ratio natin sobrang liit. Ang daming kanin, konting ulam kasi ang importante mabusog tayo. Yun lang naman eh. Sa buong mundo, it's easy to prepare. You just hugas the bigas 3 times and you just use the first line of your daliri as a measuring finger. And then you just put it in the rice cooker. You press the plunger, and that's it. You have food already. Then for ulam, you just need 5 pesos of mantika, 3 pieces of egg, put a lot of salt, so that you will have a little of the itlog and a lot of the rice in one eating. 42 pesos. Ang whole grain na bigas naman, 58 pesos na ang kada kilo mula sa nooy 48 pesos. Dahil nga sa patuloy na pagsipa ng presyo ng bigas, mas matumal na ngayon ang bentahan ng produkto rito sa Quinta Market. Ang may-ari ng pwestong ito naman, si Joy Japar. Biryani rice na lang. Walang Diyo naman. Wala nga tayong normal na bigas, biryani rice pa. Parang nanglolo ko na kayo ah. Joke lang. Masarap yan, biryani rice, no? Kasi magkakahiwalay sila para sila magkakagalit, no? Gusto ko yung ganyang ulam, yung kanin yung buhaghag eh. Ito na si Marilyn, ramdam din ang pagtitipid na ginagawa ng kanyang mga suki. Dati raw, 5 hanggang 10 kilo ang binibili nila. Pero ngayon, 2 kilo na lang, minsan nga 1 kilo lang. Gaya ng mamimiling si Mang Ernesto. Grabe naman, Jing Corpus. Maglaga na lang ng saging at saba at kamuting kahoy. Alam mo ba na yan ang epic na kwento ng nanay ko sa akin? Sa tuwing namimili ako ng ulam nung maliit ako. Ang tagal ko nang narinig yan. Hoy, kumain ka, pasalamat nga kayo, may ulam kayo. Alam mo ba nung maliliit kami? Ang pagkain namin nilagang saging lang. Saba, tsaka kamuting kahoy.
Tapos ang bigas namin nun, nyug. Alam mo, kumakain kami pagka nasa eskwelahan kami, kakain kami, lumalabas kami ng classroom. Kasi hiyang-hiya kami sa ulam namin kasi asin lang at saka tubig. Diba? Ang binalik mo naman tayo sa ganun. Bakit kaya hindi tayo mag-adjust? Sila dapat mag-adjust sa atin. Total naman. Mayayaman naman sila, diba? Na 1 kilo lang ang binili kanina. 3 raw silang maghahati-hati na magkakatrabaho sa biniling bigas para sa pangtanghalian. Pinagkakasya nila ang 500 pisong kinikita sa construction araw-araw. Dito rin kasi kukunin ang panghapunan nila mamaya. Si Ludi naman na empleyado ng gobyerno, kaya namang bumili ng higit 5 kilong bigas pero nagulat pa rin siya sa taas presyo nito. Mababawasan. King Corpus, sabi niya masarap yun. Tapos araw-araw kita pakainin yan. Tingnan ko kung hindi maging amoy bagoong pati yung kilikili mo. Ang hirap niyan, araw-araw ganyan pagkain mo. Malulungkot ka naman yan. Baka magpatiwakal ka niyan. Mahirap yan. Ang hirap na ganyan yung pagkain mo araw-araw. Yung iba nga nagre-reklamo na sa adobo araw-araw. Adobo na naman. OMG. Daw tuloy ang budget nila para sa panggala sana sa weekend. Pero mas inaalala niya raw ngayon ang mga mas may hirap ang buhay. Too much salt. Ito, sabi ni Nini Yodo. Too much salt is dangerous sa mga may high blood. Delikado sa kidney. Anong gusto mo? Ano ka? Hindi ka kakain ng maalat? O hindi ka nakakain at all? Ganun din naman. Pupuntahan natin lahat sa kamatayan din. Kumbaga, padadaliin mo lang konti. Ang importante, nakakain ka ngayon. Joke lang pero kaya ka magluluto ng mataas sa ng asin. Kasi nga, halimbawa, yung katiting nga lang na ulam, mga 3 subo ng kanin yun sa alat niya. Maano niya yun, kumbaga mai-spread niya yun, yung alat doon sa dami ng kanin. Kaya wag ka mag-alala, tas inuman mo na lang ng madaming tubig. Jess, umaasa ang mga tindera at mga mamimili na bababa sa huling linggo ng Setyembre o di kaya sa Oktubre ang presyo ng bigas. Kapag dumating na ang mga ani ng palay, mas malaki din daw ang tsansang gagalaw ang presyo nito kung darating na rin ang mga inangkat na bigas. Jess. Hindi biro, 60 pesos per kilo. Muli. Uy grabe si Kuya, parang hindi biro, 60 pesos per kilo Parang hindi kaya ni Kuya yun. Maraming salamat, nag-uwi. Yung mga mayayaman na mga boss nagre-reklamo pa sa 60 pesos per kilo. What more yung mga kababayan nating grabe, halos wala nang mabunot.